Hi Sagittarius, mid-month of May 2026, mid-May na tayo ng buwan. Kamusta kayo? Kukuha tayo ng ilang guidance advice, messages po para sa inyo. Ano nga asahan nyo ngayong mid-month of May 2026, mid-month of May. Sagittarius energy, any guidance para sa mga taong ito? Kuha muna tayo ng panimulang baraha, sumasang-ayon ng mga doggies. Guidance, message, Sagittarius, anong ganap? Anong asahan nyo ngayon? Action. Action. Planet action. Planet of action. Energy right now, maybe kailangan natin mabanggit yun. Nasa inyong mga, nasa inyong mga 5th house of romance, love life. Yes. Or pagdating sa inyong mga passion, ano pa man yan, yung matatawag yung mga hilig nyo, your hobbies, connected sa sports, sa art, sa music, ano pa man yan, kung saan kayo nagiging masaya. Okay, bigyan nyo na lang yan ng action. Something action. Pakita natin sa live. Ayan, sundin nyo ang sinasabi ng inyong mga puso. Kasi si 5th house, dyan po pumapasok yung matatawag na or masasabi na one and only true love. Yes. So follow your heart, Sagittarius. Ano pa man yan ha, hindi man patungkol sa love life agad kung wala dito yung priority, connected again sa passion na matatawag yung mga hilig nyong gawin, kung saan ay mas, alam niyo yun, mas sumasaya, mas gumagaan ang buhay, or feeling nyo mayroong protection, may balance, umangat dito. So, dyan pa lang speaking of balance, si Venus. Tama ba? Okay, hindi. Ang sisilipin muna natin, dito muna tayo bago sa love. Nakita ko yung balance. Meron tayong darating na upcoming new moon in the sign of Taurus. Taurus, regardless po sa zodiac sign, marahil kailangan kong mabanggit. Narito ang balance na salita. Pakita natin sa live. Maring nabanggit ko na to sa weekly, uploaded na po yan sa ating Read Up, weekly Tarot this May 18, 17, 18, merong darating na new moon and that highlighted your 6th house, Sagittarius. Napakalawak po yung 6th house. Connected po yan sa health. Hindi po isang health advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Along with Planet Mars na aking na-mention, action. Balance, physical, mental, emotional again. I-claim na natin ito na meron kayong protection. Ma-relate lang ni Moonshot sa mga salita. Protection. Nakikitaan natin na mas nagiging healthy kayo, wealthy, happy, ayan, may improvement or even development sa inyong kalusugan or pakiramdam. Lalo pa, syempre pa, sabi ko nga, ito ay mapapaangat nyo raw sa inyong mga sarili, yung kagustuhan, yung enerhiya na gumaling. If ever meron talaga kayong pinagdadaanan, yes, meron new moon tayong parating, guys. New moon, new positive possibilities, new beginnings, or new lifestyle ba ito? Baka ito yung pinaka-advice for some of you na kailangan marinig. Focus on your health, lalo pa kung parang feeling nyo, meron talaga kayong something iniinda dyan, huwag babaliwalain. Of course, magpa-check, okay, sa mga professional na alam nyo makakatulong sa inyo. Magandang pagkakataon ito na mabigyan nyo ng diin or extra TLC naman yung kayo. New moon, guys, it's all about new beginnings, new opportunities, positive possibilities. Pero itong fresh start na ito sa inyong buhay, kalusugan, sektor ng kalusugan po, maaaring kailangan ko nang unahin yun, ay of course, hindi to kusang mangyayari lang. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay ipapaangat o ipaparamdam, ipapamalas ng universe yan sa inyo. You have to do your part. Do some action. Priority nyo rin yung kayo. Ito kasi po ay pwedeng kusa naman ang nararamdaman ng ilan. May ilang Sagittarius akong client na nakakausap na very active ngayon. May mga ganapan sila kung saan ay halimbawa yung mga hilig nila na na-mention ko, kung saan very fiery yung energy nila,
ay kung hindi lang sila nag-e-enjoy, nagiging happy sa ginagawa nila, pero nagiging healthy rin. Ganun yung energy. Alam nyo, isama nyo na si Moonchild dyan. Idamay niyo na ako, health-wise, I see merong improvement, kagandahan po sa inyong kalusugan. I-claim na natin yan, lalo pa kung tutulungan po ang mga sarili. Lumalakas kayo. Meron kayong proteksyon. Balance is the key, guys. Nang walang pagkalabis or kulang. Balance. Sagittarius. Okay, clarify natin. Diyan pa lang ang dami na sinabi ni Moonchild. Bago ko i-share pa yung ilang messages pagdating sa galawan sa planeta ngayon. Any guidance, advice pagdating sa mga Sagittarius? Clarifications po. The devil. Hindi kailangan kitakutan, daliman, ano paman. Ito yun. Yung ilang unhealthy imbalances for some of you, maybe kailangan marinig. Hindi naman tayo perfect. Ito yung ilang unhealthy approach natin na in a way, ito for some baka na binabaliwala ang nararamdaman, hindi masyado nang pinapakiramdaman. So this time, kayo naman. Mid-May tayo. Okay, ibigyan nyo ng pahintulot ang sarili na makapagpahinga, makahinga. Kasi naka-reverse, marahil ay binabaliwala po or binibigyan nyo ng limita ang inyong sarili. Okay, alisin. Maaring I feel dito meron kayong kailangan i-release. Dalawa lang naman ito with the devil. It's either may pagkasobra again or may kulang. So, syempre pa sa part na yan, guys, listen to your body. Sa part na po yan, kayo po ang higit na makapagsasabi, okay? Ayan, sixth house po. Ang lawak ng sixth house Diyan din po kasi umangat yung energy niyo, yung service niyo, trabaho, your daily work routine. So, maaaring may mga bago rin na parating. It could be a new offer, new job, extra work, extra income. Yung service niyo, hinahanap kayo ngayon. May mga bago, fresh opportunities, possibilities na ang ganda. So, baka ganito lang to. Hanggat kaya, yung pinaka-advice, maibabalansa yung sektor ng trabaho at kalusugan. Paano nyo naman mabibigyan ng focus ang trabaho o yung ilang obligation na ito kung kayo mismo ay pagod rin or pagod na. Baka hindi nyo na masyadong napupuna. So, balance. So, iba-iba rin po tayo sa part na, again, kung saan kayo magiging happy. Okay? At healthy. Baka ganun lang yun. Take action sa ilang priorities kung saan maibabalanse nyo ang mga bagay. Sa sixth house po, kanina sinalubong tayo ng mga doggies, House of Pets po sa sixth house. Meron kasi ako nakitang ibon dito. May ibong Adarna. Baka kailangan ko rin itong mabanggit for some of you. May ibon protection. Alam nyo, naalala ko yung ibon namin. Si Sharon. Sharon Cuneta ba yan? Hindi. Ibong Adarna. Hindi. New Moon, again, sixth house. Ang lawak ni sixth house. Nung una, kalusugan, yung service nyo, daily work routine. For some of you na mga pet lovers, maaaring merong bago. Meron kayong opportunity, meron bang gustong mag-pet? Kailangan ko siguro itong mapaangat, lalo kung medyo nagkakaroon kayo ng ilang stress sa trabaho or sa ilang priorities. Sabi nga nila, ang mga pets ay stress reliever. Why not? Maybe kailangan ko lang pong ma-mention yan. New beginnings ako. May something new or new things, new pets, new project, new lifestyle, healthy lifestyle ang pwedeng umangat. Or it could be a creative project kasi sa fifth house, alam ko, minsan, hindi nyo na po kailangan laliman or pakaintindihin yung aking ilang nababanggit na ilang planeta, ganyan, anything info connected sa astrology. Pero maaring ma-mention ko lang kung minsan para kahit paano po ay meron kayong ideya kung saan ko pinaguhugot yung ilang messages. Pero gano'n yung nakikita natin kung saan nandito yung passion nyo. Na parang hindi lang kayo nagtatrabaho, pero na-enjoy nyo rin yung ginagawa nyo. Or hindi lang kayo nag-enjoy, pero nag-workout din kayo. Nagiging healthy rin kayo. Gano'n ang enerhiya. Ang daming ganap, mid-May, Sagittarius. Kaya siguro pinapaalalahanan kayo to stay balanced.
na hindi madali dahil hindi naman tayo perfect. Pero as a very optimistic sign, Sagittarius, walang imposible sa inyo. Yes, eto na, mag-add pa tayo. Any guidance po, message para sa isang Sagittarius? Mid-May. Mid-month of May 2026, ano pang kanilang aasahan? Ano pang kailangan nilang marinig? Alam nyo, nasa isip ko na at puso. Nasa puso na. The Two of Cups, this is about romance, love. Si Venus ang nakikita natin dito, which is all about love. At the same time, si Mars, nasa inyong mga 5th house. Si Venus naman ay nasa inyong mga 7th house of relationship. 5th house na na-mention ko, ang lawak, romance din po yan, love life, nagbo-bloom po ang inyong buhay pag-ibig. The Two of Cups, balance, compromise. Andito yung malalim na, kumbaga. Ito, no matter what your relationship status has, single ka pa man, in a relationship, or married, I see na may paglalim ng connection ay nagiging malalim kayo ngayon pagdating sa inyong mga relationship. May ilang important agenda akong nakikita dito kung saan ay mas mabibigyan kayo ng pagkakataon to connect. Ayan. Ano pa? Ito na, mag-add pa tayo. Venus, the planet of beauty, attraction, guys, love. Again, still, currently nasa inyong 7th house. So, maaaring ang ilang Sagittarius, merong action, umangat ang protection, balance na, ready na. Maaaring ngayon pa lang, nagpaplano na ba na lumagay sa tahimik, magpakasal. Yes, may ganong enerhiya po tayo nakikita. Oo, pero pagpaplanuhan, huwag magmamadali. The Devil card is here. Yes, sabi ko ready na, especially para sa ilan na meron ng, kumbaga, meron ng hugot, may mga pinagdaanan na kayong hindi madali together, may mga pinalagpasan na kayo na magkasama, ang ganda, nagbabalanse na, timing na ang mga sitwasyon, nagbibigay diin ngayon. May mga pagbabago kayong pwedeng maramdaman sa relationship kung saan mas mararamdaman yung energy. Pero, magkakaiba tayo ha. Kahit pare-pareho kayo ng sign, Sagittarius, magkakaiba ang bawat isa. Hindi kailangan pare-pareho. Magkakaiba kayo ng timeline. Physically, mentally, emotionally, financially, or even spiritually, of course, you have to be ready. Huwag kayong magmamadali. Pagplanuhan, yung merong long-term na intentions. Okay? Oo. Sandali. Mag-add tayo. Paisa-isa'y bumabagsak. Any guidance, message po. Or kung hindi ko may kumonekta sa love, it could be someone na matatawag yung partner in life, a business partner. Kasi si 7th house connected po yan sa negosyo. Oo, if ever meron bang bago, something bago dyan, or may magandang flow akong nakikita, mas umaangat yung kagandahan sa inyong business. I-claim na ba natin yan? Yes naman. Oo, si Jupiter, ang inyong mga planet ruler right now, still currently nasa inyong mga 8th house of shared finances. So, may ganap dyan na kung saan actually, maaaring naramdaman na ito ng ilan o ramdam na ngayon. Merong magandang flow sa money. 8 houses connected to other people's money. Merong pumapasok, guys. Mas yumayaman kayo. I-claim ba natin yan? Alam ko, general reading tayo. Pero, okay, it's about other people's money. Merong papasok. It could be a commission din po, a bonus, anything connected sa bangko, makainin nyo na po na may mga benefits kayo dyan, or gobyerno, if ever, paayuda ba yan, merong pumapasok na kaperahan. Ang kailangan nyo lang ay, ayan, patuloy lang din, syempre pa, kung merong pumapasok, pahalagahan, alagaan, kung ano yung ganapan dyan. Okay? Magandang pagkakataon din to, if ever dito kayo nagkakaroon ng ilang imbalances, kung hindi connected sa health, again, general message tayo.
magpakonsulta. Okay? Kung nanaisin nyo lang naman at mag-connect, makarelate kayo na sobra-sobra nga moonchild eh. Baka naman, consult someone professional. It could be a financial advisor. Napakagandang pagkakataon ha, na i-review nyo yung finances nyo or magtanong. Paano nyo panghahawakan ng mga sitwasyon? Lalo pa kung medyo na-overwhelm kayo sa mga bagay ngayon. Or may ilang tension din na hindi nagiging madali for you panghawakan ito right now. Okay. Ganun pa yung enerhiya. Gamitin din yung boses. Si 8th house. Okay. Pagdating din po yan sa affection eh. Sa love. Malalim si 8th house. Kahit pa tayo. 2 and 2. Kailangan lang talaga klaro kayo sa inyong decision. Ang dami nito. Add pa tayo. Sagittarius energy. 3 of Pentacles. 2. Tatlong twos na to. It's a decision. Travel din ang aking nakikita. 2 is about your worth. Yung halaga mo. Know your worth. Sa possession man yan or sa relasyon. As long as sa mga naiwan ko, ramdam nyo yung enerhiya, yung protection, yung pagkabalanse, wala kayong dapat ikabahala. Hold your vision sa mga gusto nyo pang marating. Panghawakan nyo na, tanggapin nyo na, you can travel the world, Sagittarius. Madalas kong nababanggit yan sa inyo, hawak nyo ang globe. Or hawak nyo ang beat. Hawak nyo ang beat. Alam nyo, na-restrict na naman tayo kay TikTok. Lagi tayo nire-restrict ni TikTok. Okay, sandali. Sasagutan lang natin ito. Ayaw niya ng mga imahe. Wala namang, okay naman. Okay naman yung mga picture natin dito. Ewan ko ba kay TikTok. But anyway, live po tayo ha. Pero, ang ganda. Ang kailangan nyo lang gawin, ang i-priority rin, of course, una't huli, yung kayo mismo, ang iyong sarili, physical, mental, emotional, financial, at maging klaro sa inyong intensyon, buksan nyo ang inyong mga mata, huwag kayong ma-stock, if ever for some may pagka-stock up, moonshot, parang kabaliktaran naman yan. Mga sinasabi mo, hindi ko nakikita yung sarili ko sa posisyon o relasyon na ito na iyong naipapaangat. And maybe kasi nasa maling tao ka ngayon or nasa maling posisyon ka pala. Do some reflection, guys. Balance and do some action. You have to do your part. Sumasang-ayon ng mga situation. May mga pagbabago sa relationship in the next coming years pagdating sa part niyo. Mag-iiwan tayo ng topic dyan. Gagawa tayo ng topic dyan. Naisip ko kasi si Planet Uranus, which entered your 7th house then of relationship. May mga pagbabago, may movements. Para saan? Para sa higit yung ikago-grow. Pero mangyayari lang yun kung patuloy lang kayong sumasabay sa flow ng buhay. And I feel naman, sabi ko nga, very optimistic sign kayo. This is something na hindi natin kailangan laliman. Kasi lagi lang kayong sumasabay sa agos ng buhay. Patuloy tayong maniwala. Maniwala ka lang sa iyong kakayanan. Okay, balance is the key. 2, balance. Eyes on the prize. Focus lang sa mga goal at huwag papatinag sa ilang negativity, sa ilang demonyo, ayan, na naritong umangat. Focus at syempre patiwala. Tiwala sa proseso, patuloy na tiwala sa sarili at higit sa Kanya. Samahan po ng patuloy na dasal ang inyong buhay paglalakbay. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Mid-month of May 2026, Sagittarius.